Guys, bisitahin niyo po ang YouTube channel ko. Nagtuturo po ako ng mga tricks at mga tutorials sa Facebook at sa Reels. At CapCut editing po at mga tricks sa phone natin, tutorial about kay YouTube at saka iba pa. May playlist po pala ako dito. Ito po ang mga pangalan ng playlist ko. It's all about Messenger and messages. Tricks about mobile phone. It's all about YouTube. It's all about CapCut editing. It's all about Facebook and Reels. Guys, pinagsama-sama ko na para hindi kayo mahirapan maghanap sa mga gusto nyong malaman sa mga nabanggit ko. Maraming pong salamat sa suporta guys. I love you. Paano nga ba i-lock ang ating Facebook profile katulad nito? Panoorin mo hanggang dulo dahil ituturo ko sa iyo kung paano nga ba i-lock ang ating profile at para masundan mo na rin. At kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa ating susunod na video. Guys, dati pag clinic mo ang settings ay makikita na natin ang profile locking option. Dahil nag-update sa Facebook at nawala ito sa settings, pero may bagong paraan kung paano i-lock ang profile o gawing private ito. Na ang makikita sa ating profile ay ganito lang. Message lang ang nakalagay. Ibig sabihin po niyan na lock na ang profile nyo o naka-private na po ang profile nyo. Paano nga ba gawing private ang Facebook profile natin? Ang una natin gagawin ay punta tayo sa ating Facebook. Tapos click lang natin yung Facebook natin. Tapos click lang po natin itong tatlong dot sa gilid na may kasamang profile natin. Yan. Tapos click po natin itong ating profile name. Punta po tayo sa ating profile. Kung makikita nyo, meron po dito tatlong dot sa gilid. Ito. Click nyo lang po yan. Kung naka-turn on po yung professional mode nyo, kailangan nyo po siyang i-turn off para maging private po yung account ninyo. So, kailangan po natin to i-turn off. So, yung professional mode ko po is naka-turn off na po siya. So, back lang po tayo. Back lang po. Tapos, scroll down naman po tayo dito. Scroll down pa baba. Hanapin po natin yung settings and privacy. Tapos, click nyo lang po dito. Ito po yung settings and privacy. Click nyo lang po siya. Tapos, hanapin nyo naman po dito yung settings. Ito. Click nyo lang din po. Tapos, scroll down nyo lang po. Hanapin nyo po yung how people find and contact you. So, ito po siya. Click nyo lang po yan. Tapos, dito na po, who can send you friend request. Nasa inyo po kung sino po yung gusto nyo i-friend request. Dahil gusto nyo i-private yung account ninyo. So, friends lang po siya. So, yan. Dito naman po sa who can see your friend list. Dito po, depende po sa inyo kung gusto nyo i-public or friends lang, friends on friends. So, sa akin, nilagay ko lang po siya ng only me. Kasi nga gusto ko, ako lang yung nakakakita ng mga friends ko. So, dito naman po, who can look you up using the email address provided. So, dito po, only me lang din po. Who can look you up using the phone number. So, only me lang din po. Kasi gusto ko ako lang din nakakita ng number ko. Yan. Kasi pag nilagay niyo po yan sa friends of friends, makikita po ng friends nyo yung email nyo at saka yung number nyo. So, ngayon, back po tayo. Okay na po tayo dyan. Tapos, dito naman po tayo sa post. Ito. Click nyo lang po yan. Tapos, dito, who can see your future post. Yan. Click nyo lang din po yan. Tapos, sa akin, friends lang po. Friends ko lang po ang pwedeng makakita sa mga ipupost ko, sa mga pupost ko pa lang. So, back tayo. So, dito na po tayo sa stories. So, dito po sa stories, nasa inyo na rin po kung paano nyo siya kontrolin. So, click po natin itong story privacy. So, sa akin po gusto ko yung makakita lang dahil nga private ko po yung account ko. So, friends lang po siya.
friends lang. Back lang po tayo. Tapos, sharing options. Allow others to share your public stories to their own stories. So, sa akin, allow. Dito naman, allow people to share your stories if you mention them. Ayan, pwede po. Allow lang po sa akin yan. Kung i-mention mo rin naman, pwede, i-allow mo na siya na pwede mo rin, na pwede niyang i-share sa stories niya. So, back lang po tayo. So, dito naman po, click nyo lang po yan. Sa akin, i-save ko lang po siya. Tapos, back po tayo. Dito po sa stories, you muted. Click nyo lang din po yan. So, dito nyo po makikita yung mga mute yung mga stories sa mga friends nyo. So, back po tayo. So, dito na po tayo sa ating reels. Yan, click po natin dahil gusto nga natin maging private yung account natin. So, kailangan po natin i-close po yan. Allow anyone to remix your future public reels. So, close lang po yan. Tapos, ito rin po close lang. Allow others to share your reels to their stories. Close ko lang din po. Tapos, ito naman po, reels default audience. So, dahil gusto natin private friends lang po. Yan. Back po tayo. Tapos, dito naman po tayo sa followers and public content. So, click nyo lang po yan. So, dito guys, pwede nyo po siyang friends nyo lang po kung gusto nyo, kung sino yung gusto nyo mag-follow sa inyo. Yung friends nyo lang po yan. Tapos, ito naman sa baba, public post comment. So, friends lang po. Dito din po, friends lang, friends of friends, public post notification. Pwede rin po no one. So, ayan. So, dito naman po, public profile info. So, friends lang po. So, ganyan lang guys, friends yun lang po. No? Kasi, ipa-private yung account natin. Tapos, dito naman po sa profile and tagging. Ito. Who can post on your profile? So, syempre, gusto ko lang. So, para iwas yung magugulat ka na lang na may nakalagay na sa timeline mo. So, dito na po tayo sa who will see what others post on your profile. So, dito po, friends ko lang po siya. Allow others to share your post to their story. So, nasa inyo na po kung gusto nyo i-allow. So, sa akin, naka-up lang po. Dito po ang importante sa tagging. You can see post your tag it in your profile. So, ito guys, mas okay po talaga na friends lang siya. Yan. Tapos dito din po, friends nyo lang din po yan. Pwede po only me, pero mas maganda friends. Para makita din ng mga friends mo. Tapos ito naman po sa reviewing. So, ito po napaka-importante dito. Kasi marami pong nagtatag. Tapos magugulat ka na lang nakapost na sa timeline mo. So, nakikita na agad ng mga friends mo. So, kailangan ma-review mo muna bago mapunta dun sa timeline mo. So, kailangan mong i-on siya. Kasi pag hindi mo yan in-on, magugulat ka na lang may mga tatag sa inyo na uso ngayon na may makita ka na lang na may bold. Para mga ganon. So, ganyan guys. Para maiwasan natin yung mga ganon. Kailangan i-on lang yan. Tapos dito naman guys, review post or tag it in before the post first on your profile. So ito po, importante din po ito. I-on nyo po talaga yan. Tapos dito po sa review what other people see on your profile. So, tingnan po natin yung makikita ng ibang tao na pag tinignan po nila yung Facebook natin o yung profile natin, ito po yung magiging kalabasan. View lang po natin yan. Ganyan lang siya guys, message lang. Tapos yung mga nakapublic lang, yun lang ang makikita nila. Ito po yung mga nakapublic ko na mga pinost ko na reels. So yan. So yan lang, ganun lang siya kadali guys. Pa-private na po yung account nyo. So back na tayo. So, itong active status naman po, nasa inyo na po kung gusto nyong makita ng ibang profile yung Facebook mo na
naka-active ka. So sa akin, i-off ko lang siya na para kahit na naka-on yung Facebook ko, is hindi nila ako makikita na active ako. So off ko lang po siya. Ganyan. Ganyan lang kadali guys mag-private ng account. Tingnan po natin yung view as natin. So ayan lang guys. Ganyan lang siya kadali. Naka-private na po yung account nyo. Pag ganyan po, naka-private na po siya. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-like, at i-share po ang ating video. Maraming salamat po.